Ito mga ginagawa kong mga video is paalala lamang para makaiwas kayo doon sa mga ola na maraming modus o talagang talamak yung mga paggawa ng fake booking o yung pagpapadala ng kung ano-ano. Itong mga videos na ito para maiwasan ninyo hindi para manira ng mga ola, kundi para maiwasan ninyo humiram at para malaman ninyo kung ano ba yung mga history o yung mga modus na ginagawa ng mga ola na ito para maiwasan nyo yung mga harassment at yung mga matatanggap ninyo mga pambabalasubas ng mga ito. So panoorin yung video. Welcome back mga ka-Johnny at magandang gabi sa inyo. Ito po ang inyong lingkod ka-Johnny ng Johnny Tour TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga solid subscribers ko po at sa mga legit, pakipollow lang po sa mga newbies, pakipollow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola. Okay, so ito talamak na talamak talaga ang ginagawa ng ola na ito. Ito paalala lang ulit, uulitin ko, paalala lang. Hanggat maaari, kung kaya nyo nang iwasan, kung mapapanood ito, kung wala pa kayong nahihiram dito sa Bene at saka dito sa Easy Baro na magkapatid na ola, iwasan nyo na lang. Hanggat maaari. Tama, di ba? Meron akong ginawa dyan na na-review ko doon sa isang channel, yung Bene nandyan na naman po. Ibang logo lang, ibang style na naman sila. Ibang style ng tawag ng logo nila ng kanilang para medyo, siguro manibago lang kayo o something na baka para maiwasan nila yung mga reklamo. Pero ito talaga, itong last lang na ito yung isa sa mga pinakamaraming complaint sa PNP. Totoo, ang daming complaint nitong ola na ito. Sila yung naging topic natin noong nakaraan na nagpapunta na nagpanggap na isang funeral service nga raw at may ebidensya po talaga na ipinasa sa PNP CIDG nung nagpunta po kami. Ano na po lahat yung mga ebidensya niya. Bahala na po sila kung kung kailan nila i-raid o kung anong gagawin nila at sila po yung tamang ahensya na pinasahan namin para makatulong naman po sa mga biktima ng mga ola na ganito ang ginagawa. So yun, itong si Benny talagang ang dami ko ring na-receive yung mga nakaraang mga linggo lang. Hindi ko lang nagagawa yung content na ito, itong topic na ito kasi medyo iba kasi mga ginagawa ko nga. Pero ngayon, talagang halos araw-araw na naman daw kung magpadala ng mga fake book. Yung mga order, di ba? Alam niyo yung mga order dun sa mga rider natin, tapos papadala dun sa borrower na hindi nakapagbayad, ganyan po ang sistema na halos inaraw-araw na nila nito mga nakaraan. Ang dami ko. Meron pa ngang nag-message sa akin na nasa office pa niya. Nasa opisina siya. Di niya alam na may nagpadala at ang nakakuha raw yung nag-receive ay yung kasama niya sa trabaho dahil parang meron yatang meeting o something na ginawa siya kaya hindi niya abisuhan yung mga kasama niya na merong daw dumating sa kanya at di niya alam na binayaran ng kasama niya kaya nabayaran yung order na yon na pinadala sa kanya. And then nagulat nga, sabi ko, kung ganito ng ganito, sa totoo lang, paano kung walang pera yung walang pera yung borrower, di ba? Ito yung talaga sa kanila, nakakainis. Talagang high blood na gawain. Paano nga kung walang pera yung tao na pinadalhan? At kung padalhan pa siguro naman kung kung malaking halaga pa, lalo di kayang bayar, di ba? Sino mag-shoulder? Siyempre, hindi lang yung borrower, kundi yung rider. Maaring sa kanya mapunta yung ibabayad kung maaaring kung ano man yung maging problema is may ipit lagi dito sa ganitong klase ng modus ng mga ola ay yung mga masisipag natin mga rider, di ba? Biruin mo, wala naman pakialam yung mga rider na yan sa mga kabalastugan ng mga ola na ito. Nadadami at may ipit sila. Maaari kasi kung hindi man lang i-deliver na nung rider doon sa borrower o doon sa pinadalhan, walang may pambayad, magiging problema nga ng rider. Hindi man niya pwedeng i-cancel ba o something na gano'n, di ba? Maaabunuhan. May mga gano'n sitwasyon, di ba? Mga pinaprank nila yung mga rider. Kawawa. Yung mga yan nagtatrabaho na legal tapos sila may ipit lang dahil sa mga panggigipit nito mga abusadong ola na ito. Kaya maaari, kung meron kayong mga ganitong ola, itong Bennett at itong Easy Baro na wala ngayon sa Play Store, makita. At tinignan ko sa mga website, nagtingin ako sa Google, meron ako mga ilan ng mga link na nakikita.
na kung saan pwede ka doon mag-apply. At saka sa Facebook, meron silang Facebook page, maaaring doon sila gumagawa ng transaksyon. Yun ang nakita ko sa Easy Borrow na yun. So para maiwasan nyo, o kaya kung meron na kayo naging utang dito at hinaharas na kayo, it is better to kausapin yun yung mga kaibigan yan, maaaring hinaharas na nila o maaaring mapadalhan kayo. Wala ka tayong magagawa, kailangan natin sabihin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Ito lang, kasi itong ginagawa ng Beni ito, pamimirwisyo sa mga taong gumagawa ng tama o yung mga hindi gumagawa ng mga tawag doon, hindi nang lalamang o hindi nang gigipit o lang tinatapakan, di ba? Kasi trabaho nila mag-deliver, may order, tapos pick booking lang pala. Pagdating sa borrower na pinadalhan nung ulan na ito, walang may pambayad dahil walang pera, dahil naman niya alam na may darating sa kanya. Ano mangyayari? Diba? Ganyan ang mga hilig ng mga ng mga abusadong ula. Gipitin hanggang sa may stress. Paano nga naman nila babayaran yung mga yan kung ganyan ang ginagawa? Kaya sabi sa inyo, kahit na sabihin ko na bayaran ninyo yung mga ulan yan na nahiraman nyo, mag-iisip pa rin kayo na hindi nyo bayaran, di ba? Kasi nga naiintindihan ko rin naman kayo. Meron kasi nga akong nakakausap na kahit naharas na, nagbayad pa rin. At meron naman na naharas, ayaw na magbayad dahil nga sa mga pambabalasubas nitong mga ulan na ito. Kaya nga pinapayo ko sa inyo, hanggat maaari, iwasan bago kayo mangutang dyan. Mag-review muna kayo. Manood muna kayo ng mga talaga legit na mga ula reviewer. Huwag yung sa mga promoter. Ang daming promoter dyan, no? Pero balik tayo dito sa kay Beni. Kasi ito sana ito yung ma-raid. Ito sana yung panahan ko talaga ma-raid. Dahil nga, palamak to meron pang video yan na panood ako doon sa isang group doon kay Ma'am Kika, yung United Ola Victims Movement, kung napadin yung member po kayo nun, meron siyang nilabas na video yun, hindi ko na pwedeng gamitin kasi baka makasuhan tayo ng anti-wire topic kahit di ko ginamit, di ko papakita sa video ito. Talagang inamin nila na sila yung nagpadala doon sa call na yon na gusto mong padalhan ka pa namin, gusto mong tambakan ka pa namin ng mga pagpapadala. Talagang mismong yung agent ang nagsalita. Dalawa pa sila, kung mapapanood nyo yun, siguro tignan nyo na lang doon sa group, sa pinost ni Ma'am Kikay Bautista, doon sa group na yun, yung video na yun, hanapin nyo po, magugulantang kayo sa pag-amin. Talagang hindi nila alam na naka-record sila, kaya ayun, buka yung agent ng Beni na yan, kaya mag-ingat kayo dyan. Biruin mo tayo, sabihin ko nang nagkikipit talaga tayo kahit naman ako, kahit naman sinong tao, kahit nga may pera na, minsan nagigipit pa rin, may dumarating pa rin yung point na ganun. At yun nga yung sinasabi ko sa inyo, kapag humiram kayo sa mga ganitong klase ng ola, please gawan nyo na lang ng paraan na mabayaran. Pero sabi ko nga, minsan may time din na kahit nabayad na kayo, nanghaharas pa rin sila. Kasi ang modus niyan, hindi naman yung principal ang utang kailangan nila yung mga interest na gusto nilang ipataw sa inyo araw-araw. Tapos pagka hindi nila nakuha yung gusto nilang pera, na hanggat may mahihita sila sa inyo dahil nagbabayad kayo ng paunti-unti para sa partial, lalo kayong tatakutin kahit sabihin yung bayad ng principal amount, nabayaran nyo na yung interest at lahat-lahat na, ay gagawin pa rin kayo ng mga ganitong klase ng modus, yung padalhan pa rin kayo ng mga kung ano-ano. Kaya naaawa ko sa mga rider hindi lang naman yung pagod yun yung kanilang puhunan nagpapagas din yung mga yan, di ba? Gastos din nila yun. Kaya kung masiraan pa ng sasakyan, ng motor, didagdag sa gastos yun, tapos di pa mababayaran ng borrower ng pinadalhan, di ba? Yun ang sinasabi kong pamimirwisyo. Hindi lang mga borrower ang piniperwisyo ng mga yan, pati yung mga taong patas na nagtatrabaho sa kanilang pamumuhay para lang may maipakain silang malinis na salapi mula sa pinaghirapan nila. Sa maghapong nasa initan, umulan, maipahatid lang doon sa mga kliyente nila yung mga in-order. Tapos ganito lang yung gagawin ng mga abusadong ula, di ba? Hanggang maaari, sana ito yung ma-raid this year. Medyo malapit ng araw magkaroon, may sumisilip ng araw na magandang mangyayari ayon kay Ma'am Kikay, pero sana yun nga, kasi nga talamak talaga itong ginagawa. At yun nga, sasabi sa inyo, itong si Beni maaari talagang galing to doon sa Populous Lending na na-revoke at nagbago lang ng pangalan. Ganyan po talaga ang style ni New Cash, ni Peso Pop.
Ganyan po talaga sila, matagal na. Kaya tingin ko ito talaga nagpalit lang sila ng pangalan. Pero yung harassment, yung system nila ng pangmumodus na ganyan, the same 'Di ba? Kasi yung iba naman harassment lang pero hindi nagagawa yung mga padala. Ito talagang malupit, halos inaraw-araw na ng mga nakaraang mga linggo. Talagang inaraw-araw nila yung pagpapadala ng mga fake booking, mga groceries, mga pagkain. Kaya naawa rin ako sa mga lumalapit sa akin na hanggat maaari, kung makukuha nyo yung number ng mga tumatawag na yan, ng mga nagpe-fake book, kunin nyo. Yun ang magiging ebidensya. Kasi doon pwedeng kasi nangyari sa inyo ngayong araw na yan, pumunta kagad kayo sa pinakamalapit na PNP Anti-Cybercrime o sa NBI Cybercrime Division. Yun po ang pinakamainam na gawin ninyo para matrace agad yung mga yan at ma-raid. Kasi nga, scam na rin yan Alam niyo, syempre, yung pa-prank na yan, mga panggugulo na yan na naabala yung trabaho ng iba, parehas na rin po sa scamming yan. Meron pa orderin mo tapos wala pa ng pambayad yung tao, di ba? Nanggugulo ka ng hindi lang buhay ng borrower, pati yung buhay ng wala namang kinalaman dito sa mga abusadong ulan na ito. So yun, nakakalungkot lang po mga kadyan. Kaya hanggat maaari ako, pinapayuhan ko kayo, iwasan nyo yung mga ganyang klase ng ola. Kung hindi ganyan na nakakatulong sa inyo sa maliit na halaga, nahiram nyo 2,000, 3,000, kung ganyan naman napeperwisyo nila yung maraming tao, hindi lang kayo, pati iba, mahal nyo sa buhay, tatawagan, guguluhin, sila yung sisingilin, di ba? Oo, nakakuha natin yung 3,000. 3,000 lang ha. Ganyan yung mangyayari sa atin. Kumbaga, circle of system ng modus nila yan. Hindi lang tayo ng mga borrower, pati ibang taong walang kinalaman, idadamay nila sa panggugulo at pambabalasubas. Kaya dapat talaga ma-read yung mga ganitong klase ng mga ola. Para sa akin biruin nyo, talagang ganito yung mga content ko, simula pa lang naman nung nag-video ako sa mga ola. Hindi para magpabida, kundi para magbigay ng impormasyon, payo para sa inyo. Dahil ayoko mangyari sa inyo yung mga nangyayari sa iba. Hanggat maaari, iwasan nyo na lang. Kung gusto nyo humiram doon sa mga legit, may mga ola naman mga legit, di ba? Kasi totoo naman, may mga lending companies na legit naman, mahirap madaling kausap at mapapakiusapan. Hindi mga katulad nito. Mahirap kausap, nanggugulo pa ng ibang tao. So yun mga kadyan, in-update ko lang po kayo, iwasan niyo hanggat maaari. At kung nangyayari sa inyo harassment, please, file a complaint, SEC, PNP at NBI para magkaroon ng hustisya yung ginagawa nila sa inyo. At yun po, ito muna tayo ngayon mga kadyan. Ito ang inyong lingkod, Kajani ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola, sarang hamnida po.